So let us read John, 1 John, chapter 5, verse 11 and 12. Kaya buksan ko na natin to. Praise God. At salamat. Niisip ko baka wala yung iba dito, nasa rally na. At wala sila sa rally. Nandito tayo. Pag wala rito, ang tanong, baka nasa rally yun. Hayaan mo na lang. Okay. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Ilang ulit yun, yung kay Jesus ang buhay, ano? Pero hindi natin mag-grasp. Sige, to 12. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Maraming verses. Kung buhay lang naman hinahanap nyo, hanapin to kay Jesus. At dito maliwanag, ang buhay na kay Jesus. Kung wala si Jesus sa inyo, wala kayong buhay. Kung meron sa inyo, nasa inyo si Jesus, meron kayong buhay. Now, kasi ang definition ng ng buhay sa atin, iba eh. Basahin yung mga dictionary. Ang definition ng buhay ay yun yung nag-grow, may feeling, existing, gumagalaw. That is life. But that you know that in the eyes of God, iba ang kanyang definition. Iba. Ang definition niya kung nasa iyo ang Diyos, buhay ka. Dahil ang Diyos ay buhay. Yan ang definition niya. Sa atin kasi, scientific, kailangan nag-grow, lumalakad, kumikilos, humihinga. Pero hindi lahat ng humihinga buhay sa Diyos. Hindi lahat ng inyong nakikita buhay sa Diyos. Hindi lahat na nakikita nyo na gumagalaw buhay sa Diyos. Kaya sa view ng tao, ang buhay ganon, no? Kaya akala nila buhay sila, pero ang totoo, let us read sa Matthew 21 to 22. Hindi ko naiintindihan ito ng mga una kong binabasa. Kasi hindi ko pa nagagrasp ng kahulugan nito. Sige, sa Matthew, this is the definition of God about life. Matthew chapter 8 verses 21 to 22. Chapter 8 verses 21 to 22. Matthew chapter 8, 21 to 22. Ito yung sabi ng isa sa mga disipulo. Kasi dami na sumusunod, nakikilala na siya. Iba-iba ang kanilang pakay eh. Iba naniniktik, yung iba dahil gusto maging opisyal, sakaling siya ay maging hari. Iba naman talagang naunawaan siya. At yung iba naman, gusto lang makakain ng tinapay, no? At isa sa mga nagpapaalam sa kanya, Panginoon, susunod ako, pero magpapalibing muna ako kasi tatay ko, patay. Ito ang sagot ni Jesus, very brutal. Another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. Sige, sa 22. But Jesus told him, follow me and let the dead bury their own dead. Imagine mo yung pamilya ng lalaki na yun, tinawag ng mga patay. Patay sila. Hayaan mo yung mga patay na yan, ilibing ang kanilang mga patay. Nakapagtataka, ba't sinabi niya mga patay yun? Kasi in the eyes of Jesus Christ is looking on the spirit of every person. Kaya nakakatakot, sa mata ng Diyos, isa sa mga mahal Diyos sa buhay, patay pala sa Kanya. Yung mga classmate nyo, patay sila. Ikaw lang nabubuhay. Pero huwag nyo naman sabihin ay kayo mga patay masasaktan yun. No? Kasi tayo kayo, hindi nga natin nauntindihan to How possible sila? Baka bugbugin kayo. No? Ito tatawagin patay. Pero we are telling the definition of Jesus Christ. In the eyes of God, they are dead. Even Jesus Christ said, hayaan mong ilibing ng mga patay. And He was referring to the parents, to the brothers, sisters na maglilibing, at siya yung nandun kay Yeso Cristo. Lord, nakakaya naman sa mga family ko, ngayon ang huling lamay, at bukas ililibing na. Pwede bang makilibing muna ako? Sabi ni Jesus, Allah, sumunod ka na sa akin. Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang patay. They are dead in the eyes of God. And then another one sa Ephesians 2:1. Ephesians 2:1.
Ephesians chapter 2, verse 1. Kaya yung mga na tahananan ng Espiritu Santo, you will understand these words. Kasi, ang talagang buhay ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. And when you say relationship, hindi yung relation na birth certificate, siya, nanay, tatay, hindi yung relationship na magmamano ka, hindi yung relationship sa family structure, hindi sa kanya yun. By the time na ikaw ay ma-born again, nabuhay ang iyong Espiritu, alam niyo bang relationship natin sa Diyos, yung natural lang yung pagpuri. Our praises is manifestation of our true relationship with God. Sa langit, puro papuri. Bakit puro papuri? Kasi may relasyon sila eh. Hindi talaga matitigil ang papuri doon kasi in heaven, they have a strong relationship with God. Even angels, kahit nandito sa mga lupa yan, pumupuri pa rin sa Panginoon yan. Because of relationship, kaya mga taong hindi pumupuri sa Diyos, walang relasyon, walang buhay, patay sa mata ng Panginoon. And that is in the definition of God's about life. Remember Adam and Eve? Anong sinabi ng Diyos? Remember that. Sabi niya, huwag niyong kainin ang bunga na yan dahil tiyak kayong mamamatay. Tiyak! Meaning mamamatay talaga kayo. Kaya lang, kinontra ng Diablo. Hindi kayo mamamatay. Kainin niya. Sige, tikman mo. Mukhang sarap-sarap yan. Aba, natikman nga nila, hindi nga sila namatay physically. Not knowing na patay na rin pala sila spiritually. So, tinikman nila, kinain nila. Pero itong effect, nung matikman nila, iba na ang kanilang katauhan. Nagkaroon na sila ng halay. Nagkaroon na sila ng samaan ng loob. At higit sa lahat ito, takot silang lumapit sa Diyos. Meaning, putol ang kanilang relasyon. Because ang unang namatay is the Spirit of God in them. They died spiritually. Kaya, ayaw nilang lumapit sa Diyos. Ayaw nilang pumuri sa Diyos. Ayaw nilang makita ang Diyos dahil patay sila sa Espiritu. At ngayon, nung si Jesus dumating dito, remember Nicodemus? Remember Nicodemus? Nag-Bible study sila. And this is the first time in the Bible na masabi, even in the Old Testament, walang salitang born again. Basahin nyo ang lumang tipan from Genesis to Malakay. Walang salitang born again. But si Jesucristo, nung sila'y nagdiskasyon, ang unang bungad niya ay hindi yung sumunod ka sa Diyos, manampalataya ka sa Diyos. Ang unang bungad niya kay Nicodemus, kailangan mong ma-born again. Isilang kamuli. Gulat siya, ano? Literal, sabi niya, pwede ba yun? Ako ay papasok sa nanay ko at lalabas uli? Literal talaga, sinabi niya yun sa Bible. Yun ang ibig niyan sa born again. Ngayon, nagaling sa kanya ang Panginoon. Tagapagturo ka pa naman ng Bible. Hindi mo alam ang sinasabi ko. Itong sinasabi ko ay pandaigdig lang. Ito ay nangyayari sa daigdig. You must be born again. How much more kung sabihin ko ang mga bagay sa langit, hindi nyo maunawaan lalo. Ito pandaigdig lang. Meaning, ito'y dapat nagaganap sa atin naturally. You must be born again. Bakit? Bakit na sinabing Bible study leader ka pa naman? Teacher ka pa naman? Hindi mo naunawaan yung sinasabi ko? That you must be born again, kasi ang nire-refer niya rito, hindi mo ba nabasa si Eva at si Adan, pagkakain ng mansanas, ng bunga ng mabuti at masama, sila'y namatay? Patay sila. And that is the effect of death of the Spirit in us. Nagiging makasarili tayo. Nagiging maalaman tayo. Nawawala ang pag-ibig. Nawawala ang relasyon sa Diyos. Ayaw makinig sa Diyos. Ayaw makinig sa Kanyang salita. Ayaw makinig sa Panginoon. Ayaw pumuri sa Diyos. They are all dead. Yun ang ibig sabihin ni Jesus.
Pastor ka pa naman, di mo na unawaan yung sinasabi ko. Bible teacher ka pa naman, di mo na unawaan ang sinabi ko. Samantalang, it happened in the beginning. It happened in Genesis. It happened, yun ang unang-unang kinikwento, ang tao ay patay. Patay kayo. Sabi ng Panginoon. Kaya bunga niya, alam mo Nicodemus, kung gusto mo rin lang magpalapit sa Panginoon, kailangan kang mabuhay na muli. The very first time na mention you must be born again. And He was preparing to the Spirit in us, and that is our relationship to God. And as manifestation, we have faith. We want to worship. Ay, napaka-natural ang pupunin sa Kanya. Napaka-natural ng manalangin sa Kanya. Everything becomes natural to us na magsabi, praise the Lord, pupuri, tumawid, mag-share. Lahat ng relationship natin talaga, He is there. Because our relationship, the first relationship, dito sa daigdig, ay ang relasyon natin sa Diyos. The very word, let us make man our own image. Maraming explanation dyan. Marami. Mababasa nyo. Ano yung image? Tayo magiging Diyos ulit. Tayo makumahal ng Diyos. Tayo may mukha. May mukha ang Diyos. May mukha, may kamay, may paa. Hindi. The meaning of image there is relationship. Let gawin natin ngayon. Sa lahat ng nilalang natin, langit, lupa, liwanag, lahat ngayon, gagawa naman tayo na magkakaroon tayo ng relasyon sa kanila. At sila. But it is broken. Why? Because of sin. Namatay ang ating relasyon sa Diyos because of our sin. Kaya sa mga taong walang espiritu ng Diyos, they are dead in the eyes of God. And that is the definition of life. Life is in Christ. Life is in Him. Kaya kahit na kayo may pera, kahit na kayo may bonus, kahit na kayo namamasyal, kahit na kayo kumikilos, as long as you do not have the Spirit of God, you are dead. Sige, magpakasaya kayo dyan. You will not feel the glory, the joy, the peace in God. You are dead. And living in this world, walang kasiyahan. Living in this world, may kalaking-kalakit na takot. Living in this world, laging nangangamba, hindi na satisfy. And that is the world, that is life in this world. I-12 na gusto natin 12. Yung bahay na gusto, pagandahin pa yung kanilang bahay. May pamilya na bubunga ka ng pamilya. Hindi na satisfy. Dapat pasalamatan ng pamilya. Kasi if they are not satisfied, but if you have the Spirit of God, you can feel the peace. Satisfied ka sa buhay. Kahit anong meron ka, masaya ka. Kasi ang Espiritu ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, nagbibigay ng satisfaction. Nagbibigay ng kapayapaan. Kaya nga si Jesus Christ, isa sa mga pangako niya paano siya makiyan, ibinibigay ko ang kapayapaan sa inyo na hindi binibigay na great day. Kasi lahat ng mga kapayapaan dito na ikakala natin kapayapaan, hindi ko. So, in the eyes of God, Ephesians 2, buksan natin, no? Ephesians chapter 2, verse 1. Definition dito ng buhay. Wala, as long as you don't have the Spirit of God, you don't have Jesus Christ in you, you are dead. Sabi dito sa Ephesians chapter 2, verse 1. Okay, ito, dinidiscuss niya yung mga church members. Okay? Igaling sila. Sinuturan sila. As for you, you were dead. You see, you were dead. My friend, you were dead. Before hindi kayo. Ako rin, I was dead. Spiritually, every one of you were dead. Lahat tayo patay before. Why? We don't have relationship with God. You were dead in your transgressions and sin.
Hindi kayo pwedeng lumapit sa Diyos at patay kayo sa Kanya as long as you do not confess, you do not accept Jesus Christ as your Lord and Savior, and the Spirit is not in you. Okay, tuloy natin. Yun lang pala. You were dead. And then, tinuloy niya yun. No? Ngayon, kayo ay nakaupo sa kanan, kasama ng Diyos, nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Meaning, buhay na buhay kayo ngayon. Because the definition of God, of life, is God is with you. His Spirit is in you. Jesus Christ is in you. Kaya sa ating awitin, alam nyo, we are inviting the Holy Spirit to be upon us. Sa ating pakikinig, we are telling the Holy Spirit, Lord, teach me. At ngayon pag-uwi mamaya, every time we do, conscious kayo sa kanyang patnubay. Kaya yung malakas ang conviction ng isang Kristiyano. Dati ang lutong magmura, no? Ayaw mo na magmura. Kasi nga, na-convict eh. Andiyan ang Espiritu Santo. Ayaw mo na. Dati ako, lagi nagpo-post. Ay, wag na yun. Ayaw ko na. Kasi nga, it is against the will of the Holy Spirit. At napapatnubayan tayo ng Espiritu Santo. Siya yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang wisdom. By the way, the Holy Spirit is wisdom. Alam niyo yung mga tamang desisyon nyo galing sa Espiritu Santo, yung mga nag-aayon-ayon, it is the lead of the Holy Spirit. Kasi nasubukan ko na lumayo ako sa Panginoon. Kristyano na ako, pero tinatawag ako, ayoko, lumalayo ako, parang si Job noon. Pero alam niyo, lahat ng ginagawa ko, parang palpak. Palpak talaga. Kasi wala na akong wisdom eh. Even may yung mga kasama ko sa youth, ang tawag nga sa akin, para daw akong walang wisdom. Kasi they can feel it na malayo sa akin ang Panginoon. Pero nung bumalik ako, yun, parang gaganda ng mga patubay sa akin, binibigyan ako ng mga bagay na tama, lahat na yun. Ang tawag ko nga kapag wala kayo sa Diyos, o kaya lumalayo ka sa Diyos, para kayong isda na wala sa tubig. Nagagras lang. But if you are with Jesus Christ, led by the Holy Spirit, lahat yan naaayon. Maganda ang mga sitwasyon. Magandang yung plano. Ang mga desisyon nyo tumpak. Hindi kayo iniligaw ng Panginoon. And higit sa lahat ng bagay na binibigay sa inyo, alam nyo, kakaiba, nai-enjoy nyo. Lahat yan, nai-enjoy nyo. Kasi He is with you. The Spirit is in you. Pero pag walang Espiritu Santo, lahat ng bigay sa inyo may pintas. Lahat ng mga bigay sa inyo, parang hindi kayo satisfied. Kasi laman yan eh. Ang laman niyan, puro more. Unlike if the Holy Spirit is in you, alam nyo na may ibibigay pa. Alam nyo na itong kalooban ng Panginoon. Kaya life is with God, not without God. Kaya sa tingin niya sa mga tao na walang espiritu o hindi tumanggap kay Jesus, mga patay. Walang kasiyahan. Hindi nila na-enjoy ang blessing ng Panginoon. Kaya yung sinabi niya doon, ay nako, sige, umayo ka, sumunod ka na sa akin. Hayaan mo yung mga patay na yan, ilibing ang kanilang mga patay. So, life is living with God. This is the definition of God with regards to life. Remember, sa science, sa subject, sa mga pinag-aralan nyo, sa dictionary, pag sinabing life, basta't nag-grow, basta't humihinga, basta't gumagalaw, lahat yan yung buhay, pero hindi lahat buhay sa mata ng Diyos. Ito ang sabi niya, what is life? John 1:4. What is life? John 1:4. Ito yung definition ng Panginoon sa buhay. What is life in John 1:4? In Him was life, and that life was the life of men. Discuss natin to, no? And in John 14:6, inamin niya, siya lamang sa lahat ng mga guro sa buong daigdig ang nagsabing, at kinlay niya, na siya talagang buhay. Sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Siya ang buhay talaga. No one comes to the Father except through me. Siya ang way kasi. Pero dinagdag niya, ako rin yung buhay. Naghanap kayo ng hanap buhay, ako yung buhay. Sila kasi, ang hinahanap nila, yung magiging hanap buhay nila.
Kasi itong mga disipulong to, alam niyo ang plano nila, hindi naman talaga yung yung maging discipler, maging evangelist. Wala sa isip nila yon. Kasi akala nila si Jesus ay talagang magiging haring literal. Siya ang magmamana ng trono ni David. Kaya hinahanap nila talaga dito, hanap buhay. And in fact, isa sa mga magulang ng disipulo, pero kasi siyang magkapatid na na anak, lumapit ba naman kay Jesus Christ? Ang kapal ng mukha. Panginoon, nais ko na hinihiling ko, no, kapag kayo ay naitaas na, open nyo naman ang anak kong to sa isa sa kanan nyo at isa sa kaliwa nyo. Sabi ni Jesus, hindi mo alam mo ang sinasabi mo. Hindi mo alam. At sinabi niya sa mga disipulo niya yung pinaupo, nagpapadrino. Kasi nga hinanap nila hanap buhay, hindi buhay. Kayo ba? Kaya niyong inumin ang saro na iinumin ko? Hindi rin nila naintindihan yun. Sumagot lang sila, opo, kaya namin yun. Talagang iinumin nyo. Kasi yung saro na ibig sabihin ni Jesus doon, yung suffering. Suffering yun. Umuulan sila, kala nila saro sa castle, sa palasyo. Kaya nyo inumin yung saro na inumin ko? Oo, inom ako. Inumin namin yun. O sige, talagang iinumin nyo ang saro na inumin. Yun na, yung suffering. So, these disciples, bukod sa hinahanap nila ang makalapit sa Diyos, sinabi niya na rin, kung kayo naghahanap buhay, hindi yun ang pakay nyo. Ako mismo buhay. I am the way, the truth, and the life. Kaya, hanapin yung Panginoon Diyos. Whatever you have, you will enjoy it. Ngayon, kapag hindi kayo na-enjoy, baka hindi kayo nananampalataya o wala pa sa inyo ang Espiritu Santo. O hinahanap nyo pa rin ay mataas, kung hinahanap nyo pa rin ay kaginhawa ng katawan, ang hinahanap nyo pa rin kung ano yung maka-comfort sa inyo dito sa daigdig, you don't have the Spirit of God. Ang ating hanapin ay makaka-comfort sa ating panloob na damdamin, hindi yung panlabas. Kaya sinabi ni Jesus, ako talaga ang buhay. Kasi itong mga disipulong to, ang hinahanap nila panlabas pa rin. Ako ang buhay. I am the way, the truth, and the life. So, sa 1 John 5:12, basahin naman natin sa 1 John 5:12. 1 John 5:12. Okay. You see, ang daming sinasabi dito na kay Jesus ang buhay. Ang dami na natin binasa yon. Ang dami ko rin nabasa yan. Pero hindi ko ma-absorb. Ngayon ko lang na-absorb. Ngayon ko lang naunawaan. Ay, ano. Okay, dahil ko pag hinanap. Nagpalipat-lipat pa ako ng trabaho. Nag-a-attempt pa ako mag-abroad. Ito pala ang buhay. Ito pala siya pala magbibigay sa akin ng lahat ng to. Ang dami nating hinahanap. Hanapin niyo muna siya. Kasi ang hanap buhay, hinahanap niyo ang buhay niyo. Ang mga pag-aaral niyo, hinahanap niyo ang buhay niyo. Ang mga pangarap natin, hinahanap natin, nagpaplano tayo ito, gusto ko maging buhay. Natara na sabi niya, ako yung buhay. Pero na-overlook natin siya. Sabi nito, he who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Sige, maghanap buhay kayo na maghanap buhay dyan. Gano'n kayo kasaya dyan. Mangarap kayo na mapangarap dyan. Ewan ko lang kung matutupad yan. O kaya maging masaya kayo. Pero si Jesus Christ, sabi niya, I am the life. Remember, yung sinabi niya, come to me who are burdened. Kasi burden na kayo sa inyong trabaho, burden na kayo sa inyong problema, burden na kayo sa mga pangarap nyo hindi nyo ma-achieve, burden na kayo sa buhay nyo kasi ang dami nyong gusto. Come unto me and I'll give you rest. Because life is rest. Life is satisfaction. Life is peace. I'll give you rest. Siya talaga ang buhay. And that is also the meaning, lahat ng pinagnanakaw ng dyablo, pero ako, bibigay ko ay buhay na sagana.
Hindi yung magkaroon kayo ng bank account, hindi yung magkaroon kayo ng maraming ari-arian, hindi yun. In your life, you will be satisfied. In your life, magaang ang lahat ng bagay. In your life, you have peace. And that is the meaning of life. So, our obligation now, nawa ma-experience yung experience ko. Doon ko lang nawa, ma-observe ko rin sa wakas. Paulit-ulit ko nabasa yan. Di bali lang hindi mapagawa ang aking bahay, okay lang. Kasi, iba naman, kaya nagtataka ko, Lord, naubos lahat ang pera ko dito sa church. Yung bahay ko napapabayaan ko. Kita niyo, walang kulay. Lord, lahat ng pera, Lord God, bakit kailangan kong ibigay sa inyo? Hindi ko man lang mapaayos yung gilid ng sasakyan ko, tupi. Pero ayun, satisfaction, masaya ako. Kaya sabi ko kay Pastor Michael, alam niyo, kung ikaw talaga tinawag, totoong tinawag ng Panginoon, kahit kanong hirap, inspired ka pa rin, masaya ka pa rin. Kung magpapioneer ka ng church, hindi ganun kadali. Na-experience mo, nasusundin mo, pero hindi pupunta, bibiguin ka pa. Pastor, di ako makakapunta. Ay, yung bang mainis ka, pero tuloy ka pa rin. Yung bang ikaw lang gitarista, ikaw na yung magsusong lead, ikaw pa yung preacher, kasi ilan lang naman yung member mo, 15 lang. Ilang pamilya, 4-5 lang. Pero, hindi ako gumigive up. Parang inspired talaga ako. Andun eh. At ginawa ko yun for 10 years. Alam niyo, parang napagod ako nung tinignan ko. 10 years ko parang ginawa yun. Hatid sundo, karga rito, dati doon kami sa garahe, pinalis kami sa garahe, dinala kami sa junk shop, dinala kami sa barangay hall, bumalik kami dito sa bahay, hanggang ang Panginoon na talaga nagpalis sa akin. Hindi ako nagsawa. Hindi ako give up. At ito pa, pagkagaling sa trabaho, pagtuturo, ang trabaho ko, ilang school yan, 3, 4. Pagkagaling doon, hagis ng bag, tara, punta na tayo kikanon, ganyan. May Bible study tayo, may prayer meeting tayo. Alas 6 ng gabi, o kaya alas 7 ng gabi. Pero tangkarot ako nun hanggang ng katawan ko eh. Naramdaman ko lang bigat ng katawan ko pagdating ng 45. Yung mga bigat na katawan. Pero nun talagang hanggang ng katawan ko. I enjoy doing it. Pero ilan lang naman sila. Walang church building for 10 years. Kasi nandun ang Panginoon, napipil ko siya. Nai-enjoy akong gawin yun. Eh, iba, alis na yun. Iba magsasawa na. Iba maghahanap ng katuwang. Pati niyo ako tinutulungan. Ay, mga taga-Prosper, tulungan niyo naman ako. Hindi ako naghanap ng ganon. Ang Diyos na talaga nag-alis sa akin doon. Napunta ako siya dito hanggang dito. In your life, enjoy what you have. Tandaan niyo, kapag hindi kayo na-enjoy sa buhay niyo ngayon, hindi kayo payapa sa buhay niyo, baka kailangan niyong bumalik to the basic. Go back to the basic. Bumalik kayo sa Panginoon. Hanapin niyo muna ang Panginoon. Because Jesus Christ is life. Okay. So our obligation is to tell how to live with the life. Life is with God. Isa na. Our obligation now as a Christian, tell them how to live a life. Mali ang kanilang definition ng buhay. Sa kanila, shopping, no? Pera, no? Cellphone. Yan ang buhay eh. Ngayon, labas dito, labas doon. Hindi, magamat yan ay bonus lang. Bonus lang yan, ma-enjoy mo rin yan. Pero ang tunay na buhay talaga ay payapa kasi bibigay sa iyo ng Panginoon. Masaya ka. So now, God is with you. I-bless pa kayo ng Panginoon. Tayo lahat magsitayo. God will show you His goodness. Ipakita niya ang kanyang kabutihan. Panginoon, salamat sa inyong banal na Espiritu na bumuhay sa aming Espiritu, Lord God, na ito ang nagbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman, kapayapaan, kapangyarihan, at aming relasyon sa inyo. Salamat, O Diyos, kay Kristo para masira ang gawa ng kaaway,
na siyang humarang at nasira sa aming relasyon sa Panginoon. Ngayon, dahil sa inyong kamatayan, Panginoon, at muling pagkabuhay, Lord, ibinabalik niyo ang aming relasyon sa inyo. Salamat sa Banal na Espiritu nang tinanggap namin ng Panginoong Jesucristo na siya ngayon ang gumagabay sa amin. Na siya ngayon ang nagbibigay sa amin, Lord God, ng vision, Lord God, ng tunay na buhay dito sa lupa, naantong sa buhay na walang hanggan. Ito, Lord God, nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Ito nagbibigay sa amin ng pag-asa at pananampalataya. Purihin ka, O Diyos. Lord, ipaliwanag niyo sa kanilang isipan at damdamin ang mabuhay kasama kayo. Lahat natin ating mga kamay. Mahal kayo ng Panginoon. Kaya kayo narito. Kaya kayo sumasamba sa Kanya. Nakita sa puso nyo na nais niyang kayo'y maging anak niya. Nais niya na kayo'y magkaroon ng relasyon na hahantong sa Kanyang kaharian at sa walang hanggang buhay. Panatilihin niyo ang pag-ibig niyo sa Panginoon. Panatilihin niyo ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Hindi kayo pababayaan, ni iiwan lang. Sumayin niyo ang presensya ng Diyos sa mga Diyos, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magpalay kayo naman.